Magandang araw po. Ang aking tatalakayin ay tungkol sa Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal, partikular sa mga kabanata 27 hanggang 39. Ang mga kabanatang ito po ay mahalaga dahil dito mas malinaw na naipakita ang kalagayan ng lipunan noong panahon ng Kastila, kung paano ginagamit ang relihiyon at kapangyarihan upang supilin ang bayan, at kung paano ipinapakita ang inahing ng mga mahihirap at ng mga naaapi. Ang bawat kabanata po ay may dalang simbolismo at mensahe na nananatiling makabuluhan hanggang sa kasalukuyan. Simulan po natin sa kabanata 27, sa pagtatakip silim. Sa bisperas ng pista sa San Diego, si Kapitan Tiago ang naghanda ng pinakamagkarbong piging bilang pagpupugay sa anak niyang si Maria Clara at sa kasintahan nitong si Ibarra. Habang namamasyal si Maria Clara kasama si Ibarra at ilang kaibigan, nasalubong nila ang isang kitongin na nilalayuan ng mga tao. Sa kabila ng takot ng iba, naantig si Maria at inalay niya ang kanyang agnos sa kitongin. Lubhang natuwa ang may sakit at nagpakita ng labis na pasasalamat. Samantala, lumitaw si Sisa na muling binanggit ang kanyang mga anak na sina Basilio at Crispin. Napaisip si Maria hinggil sa paghihirap ng mga kulang palad sa lipunan. Ang kabanata pong ito ay hindi lang ito eksena ng kasayahan, kundi salamin ng dalawang mukha ng lipunan, yaong may saya at yaong namimighati. Si Maria Clara po, sa kanyang malasakit sa kitongin, ito ay paalala na may puwang ang awa sa kabutihan kahit sa gitna ng pista. Samantala, si Sisa ay larawan ng mga naisantabi, nagpapaalala na hindi lahat ay kasali sa handog ng kasayahan. Dumako naman tayo sa kabanata 28, ang ilang sulat. Sinulat sa isang pahayagan sa Maynila ang tungkol sa engrandeng pista sa San Diego upang maipakita sa mga banyaga ang karangyaan ng pagdiriwang. Nabanggit dito ang mga handaan, dula ng mga artistang Kastila at mga pagtatanghal, subalit higit na ikinatuwa ng mga mamamayan ang komedyang Tagalog. Kinagulat naman ng marami ang hindi pagdalo ni Ibarra sa mga pagdiriwang. Kinabukasan, idinaos ang prosesyon ng Birhen de la Paz, sinundan ng misa kantada, sermon ni Padre Manuel Martin, at mga sayawan kung saan hinangaan si Maria Clara sa kanyang kagandahan. Samantala, isang liham ni Kapitan Aristorenas ang nag-anyaya kay Luis Chiquito na makipagsugal ng monte, at isang liham din ang natanggap ni Ibarra mula kay Maria Clara na naghayag ng kanyang malasakit, nagpagdarasal at pagmamahal para sa kasintahan. Itong kabanata po na ito ay ang mga sulat na hindi lamang basta papel. Ito ay kasangkapan ng komunikasyon at kapangyarihan habang lumalabas sa publiko ang magagarbong ulat ng pista, may mga liham ng damdamin at pangungulila na naipapahayag lamang sa pribadong sulat. Ipinapakita po rito ang agwat ng opisyal ng kwento at ng tunay na kwento. Dumako po tayo sa kabanata 29, ang umaga. Maagang ginising ng tugtugin, kampana at paputok ang mga tao sa San Diego bilang hudyat ng mismong araw ng pista. Ang lahat ay nagsuot ng magagara at nagpasikat ng kanilang mga hiyas, maliban kay Pilosopo Tasio na nanatiling simple ang kasuotan. Tinuliksa niya ang marangyang pagdiriwang at itinturing itong kabaliwan at paglulustay, dahil mas mainam sana kung ginamit ang pera sa pagtulong sa mahihirap. Bagamat sumang-ayon si Don Filipo, sinabi niyang wala silang magagawa laban sa kagustuhan ng kura at kapitan. Idinaos ang prosesyon ng pinangunahan ni Padre Salvi na pumalit kay Padre Sibayla. Ang mga santo gaya ni San Diego de Alcala, San Francisco at Birhen de la Paz ay inilabas habang sinasabayan ng banda at paputok ang parada. Sa isang magarang bahay, natanaw sina Kapitan Tiago, Maria Clara Ibarra at ilang Kastila. Ang simpleng ritual sa pagbangon ay nagiging simbolo ng isang lipunan na umiikot sa paulit-ulit na gawain na walang bunga. Si Pilosopo Tasio po ang nagsilbing tinig ng katwiran. Hinahamon niya ang lipunan na iwaksi ang luho at pag-aaksaya at mas bigyan halaga ang makabuluhang paggamit ng yaman.
Dumako po tayo sa Kabanata 30 sa simbahan. Punong-puno ng tao ang simbahan sa Misa Mayor, siksikan, mainit at amoy pawis ang paligid. Mahirap makalapit sa agwa bendita at ang iba'y natatapakan. Pinuna ni Piloso Potasio ang mahal na sermon na nagkakahalaga ng 250 piso na aniyay maaari nang gamitin sa mas kapakipakinabang na bagay. Ngunit para sa ibang kapatiran, mas mahalaga ito kaysa sa komedya dahil ang sermon ay para sa kaligtasan ng kaluluwa. Dumating ang alkalde na nakasuot ng magarang kasuotan at puno ng medalya na napagkamalan pang artista ng ilang tao. Nagsimula ang misa na pinumunuan ni Padre Salvi kasama ang paring Agustino. Nang dumating ang oras ng sermon, pumasok si Padre Damaso na pinangungunahan ng mga sakristan. Umakyat siya sa pulpito, pinagmasdan ang mga tao at nang makita niya si Ibarra ay napangisi, tanda na isasama niya ito sa kanyang sermon. Ang kabanata pong ito ay tungkol sa simbahan, na ang simbahan sa halip na maging lugar ng pananampalataya ay nagmistulang entablado ng kapangyarihan. Sa sermon ni Padre Damaso, malinaw na ginamit ang pulpito bilang plataporma ng paninira at pananakot. Ito ay komentaryo po ni Rizal kung paano maaaring gamitin ang relihiyon hindi para magturo ng kabutihan, kundi para kontrolin ang opinyon ng tao. Kabanata 31, ang sermon. Sa misa ng pista, si Padre Damaso ang nangaral. Pinakita niya ang kanyang kahusayan sa paggamit ng wikang Kastila at Tagalog at nagsimula ng sermon na humango sa banal na kasulatan. Sa unang bahagi, pinurihin siya ng mga kapwa pari dahil sa mahusay na pagbubukas. Hinahantulad niya ang mga santo at bayani ng Kristyanismo sa mga Gwardiya Sibil ng Langit. Subalit ang kanyang sermon ay unti-unting naging puno ng panunumbat at ng pang-uuyam. Kanyang tinuligsa ang mga hindi nangungumpisal, ang mga makasalanan at maging ang mga binatang mapagmataas at pilosopo. Karamihan sa mga nakinig ay hindi nakaunawa sapagkat Kastila ang gamit niyang wika. Dahil dito, marami ang nabagot, napaantok at nawala ng interes. Si Maria Clara ay hindi tumutok sa sermon kundi palihim na tumingin kay Ibarra na nasa malapit lamang sa kanya. Samantala, dama ni Ibarra na siya ay pinatatamaan ng mga parinig ng mga pari ngunit pinili niyang manahimik. Sa kalagitnaan ng misa, lumapit si Elias at nagbabala kay Ibarra na mag-ingat sa gaganaping pagdiriwang ng paaralan sapagkat maaaring may banta sa kanyang buhay. Ang kabanata po na ito, dito lumilitaw ang kapangyarihan ng retorika. Ang sermon ay naging kasangkapan upang itanim ang takot at pagpapasakop. Ang paggamit ng wikang Kastila na hindi gaanong naintindihan ng nakararami ay nagpapakita kung paanong nilalayo ng kapangyarihan ang sarili sa bayan at kung paano ginagawang sagabal ang wika para sa tunay na pangunawa. Kabanata 32, ang panghugos. Sa puok na pagtatayuan ng paaralan, ipinakita ng taong madilaw kay Nyor Juan ang paggamit ng kabriya, isang makinang may kalo na ginagamit upang maitaas at maibaba ang napakalaking bato para sa seremonya ng panulokang bato. Pinuri ng mga tao ang kahusayan ng taong madilaw na ipinagmamalaki, namang natutuhan niya ang kalaman mula sa ninuno ni Ibarra. Nagsimula ang seremonya ng pagbabasbas sa pamumuno ni Padre Salvi. Ang mga mahalagang dokumento, relikya at pilak ay nilagay sa isang kahong bakal at ipinasok sa loob ng panulokang bato. Matapos magtalumpati ang alkalde, bumaba ang mga panauhin kabilang si Kapitan Tiago at mga praile. Sa huli, dahil sa biro ng alkalde, napilitan ding bumaba si Ibarra. Ngunit sa gitna ng seremonya, biglang naputol ang lubid ng kabriya at bumagsak ang napakalaking bato. Nagkagulo ang lahat at natabunan ng mga biga ang taong madilaw na agad na namatay. Sa kabutihang palad, si Ibarra ay nakaligtas mula sa trahedya. Pinag-utos ng alkalde na ipahuli si Nyor Juan ang namahala sa pagpapagawa. Ngunit ipinagtanggol siya ni Ibarra at sinabing siya ang mananagot. Matapos ang insidente, agad umuwi si Ibarra upang magpalit ng damit at magtungo kay Maria Clara. Isa si Piloso Potasio sa mga nakasaksi at nagpahayag na ang pangyayaring ito ay tanda ng isang masamang simula.
Ang kabanata po nito ay tungkol sa ang pagbagsak ng bato ay hindi simpleng aksidente. Isa itong sagisag ng pagsira sa mga plano para sa progreso. Maaari itong makita bilang paninira ng mga makapangyarihang tutol sa pagbabago. Kasabay nito, ipinapakita rito ang kabayaran ng buhay ng mga mahirap na manggagawa. Na sa kasaysayan, sila ang laging unang nagsasakripisyo. Kabanata 33, Malayang Isipan. Dinalaw ni Elias si Ibarra upang ipaliwanag ang pagbibigay niya ng babala hinggil sa panganib na nakaamba sa buhay ng binata. Hiningi niya na manatiling lihim ang ginawa sapagkat iyon ang paraan lamang niya ng pagbabayad ng kanyang utang na loob. Ipinaalala rin ni Elias kay Ibarra na mag-ingat sapagkat likas na bahagi ng buhay ang pagkakaroon ng mga kaaway, bunsod ng mga alitan ng mga ninuno at sa balak na pagpapatayo ng paaralan, maraming taong may kinikimkim na galit laban kay Ibarra, kabilang na ang taong madilaw. Ayon kay Elias, narinig niya ang taong madilaw na nagsasabing hindi mamamatay si Ibarra tulad ng kanyang ama, kundi makikita ng lahat ang kanyang pagbagsak. Nais ni Ibarra na higit pang makilala ang taong iyon, ngunit ipinaliwanag ni Elias na sa kabila ng kanyang kasanayan, hahatulan pa rin siya ng lipunan. Sa Diyos lamang matatagpuan ang ganap na katarungan. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, tumanggi si Elias na isiwalat ang kanyang buong pagkatao at nagpaalam. Subalit nangakong babalik upang ipagpatuloy ang pagbabayad ng utang na loob sa binata. Sa kabanata po nito, dito natin makita ang pag-uusap ni Ibarra at Elias. Lumitaw ang mas malalim na perspektibo ng lipunan. Si Elias ay hindi kontra lamang kay Ibarra. Siya ay boses ng mga api at naisasantabi. Ang kanilang pag-uusap ay nagtuturo na ang tunay na paglaya ay hindi basta proyekto ng iba, kundi bunga ng sama-samang pagninilay at pagkilos. Kabanata 34, ang pananghalian. Isang maringal na tanghalian ang pinagdao sa San Diego na dinaluhan ng mga kilalang tao, kabilang sina Ibarra, Maria Clara, ang alkalde, mga praile at ilang panauhin. Sa gitna ng masayang kainan, nakatanggap ng telegrama si Kapitan Tiago hinggil sa nalalapit na pagdating ng Kapitan General na magiging panauhin niya. Ang usapan sa hapag ay umikot sa iba't ibang paksa, ang kawalan ng kaalaman ng mga magsasaka sa hubyertos, ang kursong ipapakuha sa kanilang mga anak, at ang katahimikan ni Padre Salvi. Dumating din si Padre Damaso na agad na nagbitiw ng mga pasaring laban kay Ibarra. Bagaman sinikap ng alkalde na ibaling ang usapan, nagpatuloy ang pari sa kanyang mga panguuyam, hanggang sa banggitin niya ng may panghamak ang pagkamatay ng ama ni Ibarra. Dahil dito, hindi nakapagtimpi ang binata at biglang dinamba ang pari upang saksakin. Mabuti na lamang at napigilan siya ni Maria Clara, kaya't hindi natuloy ang marahas na balak. Nag-alsa ang damdamin ni Ibarra at iniwan niya ang piging ng labis ang pagkabahala. Ang kabanata po na ito ay tungkol sa ang piging na puno ng anyo at formalidad ay nauwi sa pagtatalo. Ipinakita rito na sa ilalim ng magarbong anyo ng lipunan nananatili ang mga sugat at galit. Sa isang iglap, ang mga tinatagong tensyon ay pwedeng sumabog. Ito ang babala na ang mga babangis na emosyon ay laging nakatago sa likod ng magagandang anyo. Kabanata 35, Mga kuro-kuro. Matapos ang kaguluhan sa tanghalian, ang pangyayaring namagitan kina Ibarra at Padre Damaso ay mabilis na kumalat sa buong bayan ng San Diego. Hindi magkasundo ang mga mamayan sa pagbibigay ng hatol kung sino ang may katwiran. Si Ibarra ba na ipinagtanggol ang alaala ng kanyang ama o si Padre Damaso na nagbigay ng pangahamak? Ayon kay Kapitan Martin, hindi maiiwasang magalit si Ibarra sapagkat handa itong ipagtanggol ang karangalan ng kanyang pamilya at wala siyang kinatatakutan kapangyarihan. Si Don Filipo naman ay naniniwalang umaasa si Ibarra na susuportahan siya ng taong bayan bilang pagtanaw na utang na loob sa mga kabutihang nagawa ng kanyang pamilya. Ngunit sa giit ng kapitan ng bayan, wala silang magagawa dahil laging nasa panig ng mga praile ang kapangyarihan. Tinukoy ni Don Filipo na ang ganitong kalagayan ay bunga ng pagkakawatak-watak ng mga mamamayan, samantalang nagkakaisa ang mga praile at mayayaman.
Samantala, ang karamihan sa mga babae ay natakot na mawala sa grasya ng simbahan, maliban kay Kapitana Maria na nagpahayag ng paghanga kay Ibarra at nagsabing karangalan ng sinumang ina ang magkaroon ng anak na handang ipagtanggol ang alaala ng kanyang ama. Ang mga magsasaka naman ay nag-alala na baka hindi na matuloy ang pagpapatayo ng paaralan, lalong nadagdagan ang kanilang pangamba nang marinig na tinawag ng mga praile na pilibustero si Ibarra, isang salita na hindi nila ganap na nauunawaan, ngunit ikinabahala nila ng husto. Sa kabanata, ipinapakita ang kapangyarihan ng tsismis lamang at ng mga tunay na salita. Ang mabilis na pagkalat ng bansag na pilibustero ay halimbawa kung paano nagagamit ang wika para linangin ang takot at paghinala. Ang mga kuro-kuro lamang ay parang salamin ng lipunan, kung paano ang katotohanan ay hindi palaging batay sa pangyayari, kundi sa kung ano ang pinapaniwalaan ng nakararami. Kabanata 36, ang unang suliranin. Nagkaroon ng malaking kaguluhan sa bahay ni Kapitan Tiago dahil sa inaasahang pagdating ng Kapitan General. Sa gitna ng kasiyahan, labis namang nagdaramdam si Maria Clara sapagkat ipinag-utos ng kanyang ama na huwag na siyang makipag-ugnayan kay Ibarra hanggat hindi natatanggal ang eskomunyon na pinataw dito. Lalong lumala ang sitwasyon nang ipahayag ni Kapitan Tiago na balak niyang ipakasal si Maria Clara sa kamag-anak ni Padre Damaso na darating mula Europa. Tubos na naghimutok si Maria at hindi napakinggan ang mga paliwanag ni Tia Isabel at Andeng. Dumating ang Kapitan General at ang buong bahay ay napuno ng tao. Ngunit si Maria ay nagkulong sa kanyang silid at taimtim na nagdasal sa mahal na birhen. Sa kabanata na ito, dito natin makikita na sa tahanan ni Maria Clara, ang unang suliranin ay lumitaw, ang kontrol ng ama sa kanyang kapalaran. Sa panahong iyon, ang babae ay bihirang magkaroon ng sariling tinig. Si Maria ay larawan ng kawalan ng kalayaan at kababaihan, na sa mga desisyong pinakamahalaga sa kanilang buhay, sila'y madalas na isinasantabi. Kabanata 37, ang Kapitan General. Pagdating ng Kapitan General, agad niyang hinanap si Ibarra. Bago ito dumating, nakaharap muna ng General ang ilang mga binata at mga praile. Hindi niya pinansin ang mga paratang laban kay Ibarra at sa halip ay pinahayag ang kanyang paghanga sa binata, lalo na sa pagtatanggol nito sa alaala ng kanyang ama. Pinuri rin ng General si Maria dahil sa kanyang naging papel sa pagpigil sa trahedya noong tanghalian. Sa kanilang pag-uusap, iminungkahi ng General na sumama na lamang si Ibarra sa Espanya. Ngunit mariing tumanggi ang binata at pinili ang pamamalagi sa sariling bayan. Bilang tugon, ipinag-utos ng General sa mga pinuno ng pamahalaan na bigyang proteksyon at kaluwagan si Ibarra sa kanyang mga adhikain. Dito sa kabanata na ito, na ipinapakita ang Kapitan General ay may kakayahang magbigay ng proteksyon, ngunit ipinapakita rin ang pagiging doble kara ng kapangyarihan. Sa halip na tulong, ang mungkahing lumisan si Ibarra ay tila isang banayad ng pagpapaalis. Isa itong malinaw na larawan ng politika na ang kapangyarihan ay laging may halong interes at kalkuladong pakikialam. Kabanata 38, ang prosesyon. Nagsimula ang prosesyon sa bayan na sinabayan ng malalakas na putok at tunog ng mga batingaw. Naglakad kasama ng Kapitan General sina Kapitan Tiago, ang alkalde, ang alperes at si Ibarra patungo sa kubol na itinayo upang pagdausan ng lowa o tulang papuri. Ayaw sanang sumama ni Ibarra at mas pinili niyang manatili kay Maria Clara, subalit sumunod siya sa utos ng Kapitan General. Sa prosesyon, nangunguna ang tatlong sakristan na may dalang pilak na seryales, kasunod ang mga guro, mag-aaral at mga batang may parol. May mga agwasil at tenyente na nagbabantay sa hanay at namimigay ng kandila sa mga tao. Iprinosesyon ang mga santo tulad ni San Juan Bautista, San Francisco, Santa Maria Magdalena, San Diego de Alcala at sa huli ay ang Mahal na Birhen. Ang bawat karo ay tumitigil sa kubol upang makinig ng papuri mula sa isang batang nakabihis na parang anghel na bumibigkas sa Latin, Kastila at Tagalog.
Pagdating sa bahay ni Kapitan Tiago, lahat ay humanga sa pag-awit ni Maria Clara ng Ave Maria sa saliw ng kanyang piano. Labis na naantig si Padre Salvi at nabalisa si Ibarra dahil dama niya ang lungkot na nakapaloob sa tinig ng kasintahan. Napatigil lamang siya nang ipaalala ng Kapitan General ang imbitasyon sa kanya upang pag-usapan ang pagkawala ni Basilio at Crispin. Ang prosesyon ay simbolo lamang ng pagkakaisa sa ritual, ngunit hindi nito natatabunan ang mga personal na hinahing. Ang pag-awit ni Maria ay naging saglit na pagpapahayag ng tunay na damdamin, isang himig na tanging si Ibarra ang nakakaunawa. Sa kabanata pong ito, ipinakita ni Rizal na kahit sa gitna ng relihiyosang palabas, ang puso ng tao ang tunay na umaalingaw-ngaw. Kabanata 39, si Doña Consolacion. Sa kabila ng kasayahan sa labas, nanatiling sarado ang bahay ni Doña Consolacion. Hindi siya pinayagang lumabas ng kanyang asawa, ang alperes, na labis na nahiya sa kanyang katawa-tawang pananamit at asal. Suklam na suklam ang Doña sa pamamaliit at pagmumura sa kanya ng asawa, kaya't pinag-iisipan niya kung paano makagaganti. Nang araw ding iyon, narinig niya si Sisa na nakakulong sa kwartel. Pinatawag niya ito at intusan na umawit, ngunit hindi siya naintindihan dahil mahina ang isip ng babae. Dahil dito, kinuha niya ang latigo ng alperes at ipinilit na magpatugtog si Sisa. Sa huli, kumanta ito ng kundiman ng gabi na nakapagpapayanig sa damdamin ng Donya. Kaya't napilitang magsalita siya ng Tagalog. Lalo itong ikinagulat ng sundalo sapagkat inakakala nilang hindi ito marunong ng sariling wika. Nang hindi sumunod si Sisa sa utos na sumayaw, pinalo siya ng Donya hanggang sa magkasugat at magdugo ang katawan ng kawawang babae. Dito siya inabutan ng alperes nang biglang nagalit at inutusan ang mga bantay na bigyan si Sisa ng damit, pagkain at maayos na tulugan at ipagamot ang mga sugat nito. Kinabukasan, balak siyang ipahatid sa tahanan ni Ibarra, samantalang isiniwalat ng akda na ang pagiging marahas, mapagpanggap at plastik na ugali ni Doña Consolacion ay bunga ng kanyang nakaraan bilang labandera ng mga sundalo bago siya napangasawa ng alperes. Dahil dito, pilit niyang pinapakita na siya ay edukada at may mataas na antas kahit nasalungat ito sa kanyang tunay na pagkatao. Dito po sa kabanata na ito ay isang malalim na pagsusuri sa karakter ng babaeng kumakapit sa kapangyarihan bilang pantakip sa sariling kahinaan. Si Doña Consolacion po ay larawan ng insekuridad na naging marahas at ng kahihiyan na naging malupit. Sa kanya pong pakikitungo kay Sisa, makikita na ang siklo ng pang-aapi na ang mga sugatang damdamin ay madalas na ibinubuhos sa higit na mahihina. Mga kabanata 27 hanggang 39 ng No Limitang Ere ay hindi lamang nagsasalaysay ng mga pangyayari, kundi nagbubunyag ng mga sugat ng lipunan. Ipinakita nga po ni Rizal kung paano ginagamit ang relihiyon, politika at wika bilang instrumento ng kapangyarihan. Ngunit sa kabila nito, lumitaw rin ang mga tinig ng pag-asa, tulad ng malasakit ni Maria Clara, sa katwiran lalo ni Piloso Potasio at lalo na sa pananaw ni Elias. Sa kabuuan po, ang mga kabanatang ito ay paalala na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pagkilala sa mga mali at pang-aapi ng lipunan. At gaya nga ng naisip parating ni Rizal, ang kasaysayan po ay hindi lamang mananatili bilang nakaraan, kundi ito'y gabay upang tayo ay matuto, magtanong, kumilos para sa mas makatarungang kinabukasan.